Kitang bata eh. Kitang bata. Stop ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, 5 linggo na tayong naghanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Painting natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananalig, sa kamatayan, at sa kanyang bagong buhay. Itaas po ninyo ngayon ang inyong mga hawak na palaspas at ating babasbasan. Ama naming makapangyarihan, pag-alapin mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo at ang mga kahilingan namin ay paunlakan mo upang kami may mga sanga ng palaspas bilang parangal sa namin inanong tagumpay ni Kristo ay mamanga para sa iyo sa pakikisa namin sa kanyang mabubuting gawain kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpao na si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at tatagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugod nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balaban, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang parisayong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga patuna ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po ay ating sisimulan ang pagpuprosesyon patungo sa simbahan, kalin sabay ng pagbibisik ng banal na tubig sa mga hawak ninyong palaspas. Para po tayo ay hindi masyadong nagsisiksikan, pwede po kayong humanay kahit doon sa may
unahan pa roon ng prosesyon dahil daraan naman ako doon. Ano po, para yung iba ay hindi na sa mukha ko inihahampas yung kalaspas. Pang-apat na taon ko nang nagdurusa dyan sa palaspas na yan. So, para po medyo malaalwan ang ating daraanan at mabasbasan ng maayos ang inyong mga dalang palaspas, pwede po kayong humanay kung sa daraanan ng prosesyon. At simulan natin ngayon ang pagpuprosesyon. Ang uunahin po, ang nasa una ay ang imahe ng Panginoong Hesus na sumisimbolo sa kanyang pagpasok sa Jerusalem.